Ay, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, nandito tayo sa ikalawang bahagi na kung saan pinatalakay ang mga sitas o Ebanghelyo. Kanina po, yung panalangin, ito yung pamamaraan natin para yung saloobin natin na maipaabot natin sa ating dakilang Panginoon ang mga kahiligan natin. At sa Ebanghelyo naman, ang Diyos naman ay magsasalita sa pamamagitan ng mga tagapagpahayag para maiugnay po sa ating pagkabuhay kung ano po ang mga dapat nating mga bagay-bagay na kalooban ng Diyos na dapat natin sundan sa ating pag-araw-araw na pamumuhay. Marami po tinalakay na yung mga sitas, pero atin pong babasahin muli para bigyan ng buhay ang bawat mensahe sa bawat sitas. Ngayon po, dako tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 14. Sabi, "O mga mangmang na taga-Galacia, sino ang nagsigayuma sa inyo nasa harapan ng inyong mga matay? Si Jesucristo na napag sa krus ay maliwanag na inihayag? Kaya po, bakit tinawag yung mga taga-Galacia na mangmang?" Itataas natin sa chapter 1. Sabi dito, "Ako'y namamangha," sa Galacia 1:6, patuloy, "Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang-ibang mundo." Ngayon po pala, ang Ebanghelyo ay dapat po maging pundasyon ng ating pagkabuhay. Halimbawa, sa ngayon, malilito ka, ang daming preacher, ang iba-ibang denomination, iba-ibang paniniwala o doktrina. Pero, under kay Christ, sa ilalim ni Kristo, ay tinatawag na Kristiyano. Hindi yan reliyon, ang tawag yan denomination. Kumbaga, sa reliyon, halimbawa, ang religion Islam, ang propeta dyan si Muhammad, ang Diyos nila si Allah. Pagdating naman dito sa Kristiyano, ang Diyos, kinikilala nila si Kristo. Kaya follower siya ni Kristo. Ngayon, alam natin na mayroong Diyos na sumasaibabaw sa lahat. Pero kung ang lahat ng tao ay nagpapahayag na sa ilalim lahat palaging sinasambit ang pangalan ni Kristo, ibig sabihin niya ang tawag niyang Kristiyano. Ngayon po, kung aralin natin, si Jesucristo, meron po siyang pundasyon, walang iba yung iglesyang itinayo ng Diyos sa pangalan niya. Pero dapat alam din natin, ang kalagayan ni Jesucristo, bago siya bumaba dito sa ibabaw ng lupa, doktrina pa rin yun, o aral. Si Jesucristo, kasakasama na ng Diyos, mula pa sa sangkalangitan, pagkatapos, ang ginawa ng Ama, nagsugo muna siya ng mga propeta para ipangaral ng tao magsisi ng kasalanan. Pero sadyang matigas ang ulo ng mga tao at ayaw magbalik loob sa Diyos. Sabi niya sa talinhaga, "Marahil igagalang nila ang aking anak." Pero anong ginawa sa nag-iisang anak? Walang iba, pinatay. Sa halip na mahalin, pahalagahan ang mga pahayag o Ebanghelyo na ipinangangaral ng ating dakilang Panginoon. Ano ang ginawa ng tao? Ipinagpalit po siya sa isang tulisan, si Barabas. Ganyan po ang tao.
Matapos pangaralan, pahayagan ng salita ng Diyos, mas pinipili ka rin natin yung isang masamang bagay. Sa halip na mahalin si Jesucristo, attitude po natin yun. Kaya kung pag-aaralan po natin, kung tayo po namulat na sa Ebanghelyo, pagkatapos merong nangaral na naman ang ibang Ebanghelyo, tapos lumipat tayo, ang tawag sa atin dyan, mangmang. Ano po ibig sabihin? Dapat consistent tayo doon sa aral kung paano tayo tinawag, nagsimula tayo, at natuto tayo. Dapat po panatilihan natin yung bagay na yun at huwag ng palipat-lipat ng sikta. Bakit po? Kahit 10 ulit pa tayo ng palipat-lipat 10 bisis ilubog, kung magsasabong pa rin, o lasing pa rin, useless pa rin. Kaya dapat, ang una dyan, makita sa atin, nagbago na ba? Nagsisi na ba? Binago na ba? O nagbabago-baguhan lang? Kinakailangan, makita yung isa lang na sinabi ng ating dakilang Panginoon sa 12 alagad nung tawagin nila siya. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Follow after me. Sumunod ka sa akin. Ngayon, ano yung mga susundan natin iapat ng ating dakilang Panginoon para hindi tayo maligaw, hindi natin magawa yung hindi ayon sa kalooban ng Ama, para hindi tayo magsilipat sa ibang aral, para hindi tayo tawagin ng mama. Kundi dapat panapilihan natin. Bakit anong sabi dito ni Apostol Pablo? Na ito hindi Ebanghelyo, kundi mayroon ilaga sa inyo yung nagsisili-galing. Na kumbaga, okay na sana, pero nililigalig ka. Na nangag-iibig na pasamain ang Ebanghelyo ni Kristo. Katapwat, itong warning, kahimat kami. Kahimat doon sa grupo na mga sinugo ng ating dakilang Panginoon. Ang sabi, kahimat kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang Ebanghelyo na iba sa iyamin ipinangaral ay matakwil. Paano kung halimbawa magugulatin tayo? Kasi po yung mata natin pwedeng madaya. Halimbawa nakakita tayo ng anghel, may pakpak, nangangaral ng Ebanghelyo, sasama na ba tayo sa kanya? Sabi nga, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritong kundi inyong subukin. Lahat ng tagapagpangaral, yan po ay kinakasihan ng espiritu. Ang tanong, anong espiritu ang kumakasi doon? Kung yan ay papunta sa pagkawasak, ibig sabihin, hindi po yan Espiritu Santo o Espiritu mula sa Diyos. Dahil ang nais, ligaligin yung samahan, bulabugin, para magkawatak-watak. Hindi po yan galing sa Diyos. Ngayon, bakit winarningan ni Apostol Pablo ang mga taga-Galasya? Ito lamang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan? Sa pamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Halimbawa, ilagay natin sa ating sarili. Yung Espiritu Santo bang nangunguna sa ating pagkabuhay? Paano po siya nakapasok sa ating pagkatao? Dahil lang ba yan sa pagsunod sa mga kautusan? O yun ay kaloob ng Diyos habag na dahil kahit tayo man gaano karumi, gaano man tayo makasalanan, kinahabagan tayo ng Diyos. Kumbaga, sa isang lalagyan, napulot tayo sa isang mababang kalagayan na marumi, hinugasan, pinatawad, at pagkatapos ginamit na muli ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay sumisimbolo sa kasangkapan. Ano ba, isang tasa, dahil tayo ay marumi, makasalanan,
napulot tayo sa tabi ng daan at pagkatapos doon, yung karamdaman pamamaralangin para mapunta dito. Dahil, ang tao po kasi, kahit gaano man kalakas, kapag yan po ay ginalaw ang katawan, saka siya makapagsasabing Diyos ko. Pero kapag walang karamdaman, disco. Kung saan-saan kabalahan, kung saan-saan mga bagay na ikaluluwalhati ng sariling katawan, kapurihan man o katanyagan, o kadakulain man ng sari-sariling pangalan, nandoon nakapokus ang atensyon. Pero nung magkaroon na ng karamdaman, nakapagsabi ng Diyos ko, kahit ang manginino, kung malusog ka ang kanyang katawan, buti lang ganun manginino. Pero, nung siya'y nahirapan ng huminga, nakapagsabi na ng Diyos ko. Kung daralin po natin, tayong mga tao na pinatawad na ng Diyos, saan ba talaga galing yung Espiritu na inilagay sa bawat isa sa atin? Yun ba ay dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos o dahil lamang sa habag na mula sa kawalan na tayo isang makasalanan, pinatawad tayo ng Diyos? Ano ba sabi dito? Na pagkamangmang na baga kayo, kayong nagpasimula sa Espiritu, kayong nagpapakasaktan kayo sa laman. Bakit po? Kasi po yung mga taga-Galasya, tinuruan na nga ng mabubuting aral, kabutihang asal, kung ano ang pagkikitungo sa kapwa, nung binago na, mas iniibig pa nila na parangalan sila. Yung magkalaman ang mas ninanasa kisa doon sa habag ng Espiritu. Kaya ang gusto pa rin nila, kapurihan, katanyagan, nagpasimula sa Espiritu, nagtapos sa laman. Kumbaga, sabi nga, kung tayo nasa Espiritu, bagamat may nagsabi sa atin, salamat brad, huwag mong atuin ang pasalamat na hindi naman sa iyo, kundi ipasa mo agad sa Diyos. Anong sabi ng mga bataya? Sa Panginoon ka magpasalamat. Kaya kapag yung pasalamat na yun, in-accept natin, hindi po sa atin yun. Ibalik natin yan sa Diyos. Tiniis baga ninyong walang kabuluhan ng lahat ng mga bagay, kung tunay na walang kabuluhan, siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu, ang Diyos po yan, at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kutusan o sa pakikinig tungkol sa pananampalataya. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Yung Diyos ba na nagbigay sa atin ng Espiritu na gumagawa sa gitna natin, kaya dahil sa ating mga kamay, may gumagaling na isang taong may karamdaman. Sa pagpapatong niya ng kamay, yan ba ay dahil sa mga gawang ayon sa kautusan? O dahil sa pakikinig tungkol sa pananampalataya? Saan ba siya gumaling? Dahil ba sa pagsunod? O dahil lang sa pananalig niya? Kaya siya gumaling. Ibig sabihin, kahit siya gumaling man, hindi sa ating hinanalig, kundi ipinagaan lang sa ating kamay ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo na yung kagamitan o kasangkapan na dumali lang sa atin para tayong kapli na walang kwenta kung walang kapangyarihan ng Diyos. Nung dumali na sa kagumaling yung tao na tinulungan natin. Ganun po yun. Gaya nga ni Abraham, na sumampalataya sa Diyos at ito'y binilang sa kanya na katwiran. Totoo po. Bakit? Kasi po si Abraham, bagamat po si Sarai lipas na, kumbaga hindi na pwedeng magkaanak. Yung pangako lang sa kanya sa pamamagitan ng isang anghel na
magkakaroon siya ng anak kay Sarah, sinampalatayanan niya po yun. Para magduda siya sa paano na magkakaanak si Sarah, ilipas na. Kung baka hindi na dumadanas ng pagiging isang babae o yung buwan ng dalaw. Kung baka, wala na. Pero dahil sa pananampalataya ni Abraham, nagkaroon ng katuparan yung pangako ng anghel sa kanya. Na yun ang tinawag anak sa isang babaeng malaya kay Sarah. Kita naman yung anak sa pagkaalitin. Kay Agar naman yun. Yun naman si Ismael. Alam mo sabi dito? At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariin ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinangaral na ng una ang Ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya kung titignan po natin, bakit nagkaroon ng pananampalataya si Abraham? Bagamat hindi niya pa nakikita na sa pamamagitan ng kanyang anak ng isang malaya, ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kumbaga, sa tao kasi, sa kalagayan natin, suko agad tayo. Pero gawin natin halimbawa si Abraham. Pagkabat hindi na pwedeng magkaanak ang kanyang asawa, pero hindi siya sumuko. Hindi, sinampalatayanan niya yung sinabi ng Diyos. Sapagkat alam niya na bagamat sa kanyang pag-iisip ay hindi na maaari, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, maaaring ang mga bagay na imposible ay pwedeng maging posible. Kaya po, kung titignan po natin, tayo po minsan, sumasampalataya tayo sa Diyos. Pero pagka minsan duda tayo, bakit kaya ako'y nananalangin, gusto ko sanang makalipad sa ibang bansa, bakit hindi nangyayari sa akin? Marahil siguro hindi ba ginagawa ng Diyos na ipagkaloob sa dahil baka kung ikaw'y mapunta doon, baka ikapahama. Kumbaga, sabi nga, in the right time, in the right place, in His time. Diyos po ang gagawa ng paraan niya. Sapagkat ang lahat ng sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Totoo po. Dahil sa mga kautusan, nagkaroon ng sumpa. Ano ang sumpa? Ang tao mamamatay. Totoo po. Lahat ng tao ay daranas ng kamatayan. Sa makatuwid, tama yung sinabi ni Apostol Pablo, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya kung sasabihin natin, hindi ako nagkasala, ang tawag sa ating sinungaling. Dahil nga, sinasabing walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, kung aakuin lang natin sa ating sarili na tayo makasalanan, nakaganap na tayo ng kalooban ng Diyos. Pero ang mahirap po kasi isuko ang ating pride. Kaya hindi tayo makapagsabing patawad mo, Diyos ko. Kaya po yung sabi dito, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ito po. Kaya kung titignan po natin, ang sumpa na ito na nakatadhana sa bawat tao, sinabi yan ng Diyos noong unang panahon kay Adam. Dahil ginawa mo yan, mula sa iyong pawis, ikaw ay mabubuhay. Ano sa babae? Sa iyong pagbubuntis, ikaw ay daranas ng paghihirap at sa ahas. Dahil ginawa mo yan,
ikaw ay kakain ng alabok sa buong mong buhay. Hindi ba naman nasumpa yun? Ngayon, kung aralin natin, tayo pong mga tao ay pinakailangan munang mamatay. Ano ang sabi sa isang talihada? Maliban na ang putil ng trigo ay mamatay, ay hindi siya mabubuhay. Kinakailangan dumanas muna tayo ng kamatayan bago yung everlasting life. Hindi ibig sabihin, halimbawa, dumating na ang ating dakilang Panginoon, yung mga nabubuhay, mauuna na sasalubong sa ating dakilang Panginoon. Hindi po. Kundi, yung mga nabubuhay, sa isang kisap mata, dadanguhin bagong katawan. Yung mga nangamatay naman, mula sa mga lides, yung mga buto, pagsasama-samahin yung mga buto mula bungo hanggang hindi liit ng kalampakan ng mga buto. Sila ay babalutin o magkakaroon ng mga litid, babalutin ng laman at babalutin ng balat at hihingahan muli sila ng hininga ng buhay sa makatuwid. Sama-sama tayo sasalubong sa ating dakilang Panginoon sa alapaat. Kaya hindi mauuna yung mga buhay doon sa mga namatay. At yung mga namatay naman, hindi naman mauuna sa atin. Yan ang paniwala natin. Nasa langit na yung mga namatay na. Sa kasulatan po, lahat tayo ay sasalubong may tamang panahon. Kumbaga, doon ka lang sa waiting area. Kung halimbawa, nangamatay dahil sa pangalan ni Kristo, nandun ka sa ilalim ng dambana. Pero, yung mga namatay dahil sa kasalanan, yun ang haharap lahat sa kaghaton. Kaya kumbaga, habang buhay pa tayo, dapat, ang pinakamaganda po yan, yung panghuling hininga ng buhay, nakapag-reconcile tayo, nakapaghingi ng tawad. Ang kasunod po doon, buhay na walang hanggan. Pero kung nagmatigas pa rin, ayaw pa rin magpatawad. Kahit sabihin pang preacher yan, o ano pa, nagapangaral ng salita ng Diyos, o magaling naman gagamot pa yan, kung sotel, at ayaw naman isuko ang kanyang pagkatao, useless po. Kumbaga, huwag natin sayangin ang buhay natin sa ngayon. Ano ba sinasabi? Maliwanag na ang sino man ay hindi aariing ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos. Totoo po, hindi talaga magiging perfect ang ating pagkabuhay kung dahil lang sa pagsunod sa kautusan. Mahalaga pa rin yung pananampalataya. Dahil halimbawa, dati noon kasi, kapag ang isang tao ay nagkasala, ayon sa kautusan na kanyang ipinagkasala, ang hatol ay ito, magsunog ka ng ganitong baka upang nahing bunga ng iyong mga hanap buhay. Noon yun. Pero tinapos ngayon, natigil ngayon nung ang ating dakilang Panginoon, yung buhay niya na ang itinalaga na pinakapantubos ng ating mga kasalanan. Ngayon, kung noon, gagawa ka muna ng kasalanan bago ka mag-alay, ngayon po, kaya tinatawag na pananampalataya kasi nauna na yung paghahandog bago tayo nagkasala. Kaya sasampalatayan natin, ikukunit natin yung pagkakasala natin doon sa ginawa ni Kristo, mapapatawad na po tayo. Ang tawag doon, pananampalataya. Kaya hindi po tayo aring ganap sa pagsunod dahil sa kautusan, kundi tayo po'y pagtitibayin dahil sa pananampalataya. 2,000 taon nang nagtapako si Kristo. Pero tayo ngayon lang, pagkalipas ng 2,000 nagkasala, ibig sabihin, sakop na lahat hanggang sa kahuli-hulihan ang pagpapatawad ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa kanyang ginawa. Kumbaga, i-relate din natin yung ating pagkakasala sa ginawa ni Kristo. Aariing ganap po tayo doon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo.
na naging sumpa sa kanang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Kaya po, kung yung dinanas ng ating dakilang Panginoon, na ipinako siya sa krus, bagamat iba-iba ang paliwanag, meron sabi sa kahirapan tulos, meron sinasabi na kadipa, ang mahalaga po nun, yung tinatawag na hatol, o kaya sumpa na dapat sana sa atin, tinanggap na lahat yun ni Kristo. Ang gawin na lang natin, sampalatayanan natin siya, na bagamat siya yung isinumpa, dapat sana'y tayo. Pero matalag tayo dahil hindi naging sarado ang Diyos sa bawat isa sa atin at binigyan pa tayo ng pagkakataon magkaugnay doon sa mga layunin ng Diyos na walang iba, makasama niya tayo doon sa buhay na walang hanggan. Ano ba sabi? Upang sa mga hindi ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, nauuna po ang pananampalataya. I-relate lang natin ang ating sarili sa buhay na dinanas ng ating dakilang Panginoon na nakabayubay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Sa kapunol, kapag nag-surrender na tayo ng ating pagkatao sa Kanya, doon niya na po ibubuhos ang Espiritu Santo sa ating buhay. Na yung mga bagay na mahirap nating gawin, pero dahil sa tulong ng Espiritu Santo, magagawa na natin ang lahat ng mga bagay. Kaya pagpurihan natin ang Diyos, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang habag sa atin, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak at tayo pinatawad. Ang gagawin lang natin, sampalatayanan natin yung pagpapatawad na ipinamalas ng ating dakilang Panginoon sa bawat isa sa atin. Siya ay mula sa Diyos, siya ay nagbalik sa Diyos at nasa kanang luklukan ng Diyos. Sampalatayanan natin siya, manalig tayo sa Kanya. Sabi nga kanina, ang pananampalataya ay pagtitiwala at paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin siya nakita. Maraming imahen, may mga figure pa tayo nakikita. Kahit ano pa yan, kahit maitim man yan, pumuputi. Ang mahalaga, sampalatayanan natin yung dakilang pagtubo sa atin. At nagkaroon tayo ng bukas na pintuan para tayo manahan doon sa buhay na walang hanggan. Siguro kung dyan na lang ang pakikibahagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos at anuman po ang ating mga karaingan, kahiligan na idinudulog sa Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Lahat po ay hingin natin sa pangalan ni Jesucristo upang ipagkaloob sa atin. Salamat po at mapagpalang araw sa bawat isa sa atin.